to Secretary Boying Remulla, sir. Please let me remind you na 2 beses po ako nag-report sa inyo. And at one time, pinatawag mo pa si Prosecutor General Padulyon at si Attorney Magno ng NBI para tulungan ako maging airtight yung kaso niya, hindi makawala si Mayo sa kaso niya. Pinalitan pa natin 2 babaeng prosecutors ng 2 senior prosecutors para di basta-bastang ma-intimidate ng mga kasabot ni Mayo. Please review also, sir, the filed cases, planting of evidence and delay and bungling of drug case. These are designed with the intention na makalabas si Mayo, makalabas yung mga boss niya. At kami ang bilang ganti nila sa amin dahil nalugi sila ng worth 7 billion worth ng drugs, ay kami ang makukulong. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat, kabayan! Mga kababayan, ako po si Police Brigadier General Narciso Domingo, retired, ang dating hipi ng PNP Drug Enforcement Group na sa ngayon ay wanted na ng ating gobyerno dahil sa mga napakawalang kwentang mga kaso. Kami nakahuli ng 1 tonladang shabu. Kami pang gustong ikulong ngayon. Ayaw ko rin namang sumuko dahil ayaw kong magaya kay Secretary de Lima na nakulong ng 7 taon bago na absuelto. Masyado na pong sira ang pagkatao ko sa mata ng publiko. So, the public also deserves to know my side of the story. October 2022 po, nung nakahuli kami ng pinakamalaking drug buy bust sa kasaysayan ng Philippine National Police. 990 kilos po ang nakuha namin na nagkakahalaga ng halos 7 bilyong piso. Kasama po doon sa nahuli ay ang 2 suspects at ang isa doon ay isang pulis, si dating Police Master Sergeant Mayo. Tinunover po namin yung droga sa PDEA. In fact, nasunog na nila yun at kinasuhan yung 2 suspect na hanggang ngayon nakakulong. 5 days after the operation, naka-recover po kami ng CCTV na kung saan nakita namin na yung ubang operatiba namin ay nagnakaw ng ebidensya mula doon sa crime scene. Kinilala po namin yung mga nagnakaw at nabawi ang 42 kilos. So that to now make a total of 1.32 tons drug seize. Nareport po namin sa dating CPNP yun, General Asurin, na nag-utos kaagad ng agarang investigasyon. Yung operasyon na yun ay hindi ko po sana hindi ko po ginasusan ng malaki yun. Normal MOOE lang ng SOE4A. At it was supposedly God's way para once and for all makilala natin yung mga drug lords sa bansa. Pero di na rin po nangyari yun dahil 6 months after the operation ay nagpasabog po si Secretary
Binor Abalos ng kabaliktaran na istorya. Pinaratangan kaming may grand attempt to cover up Sergeant Mayo. Grand attempt, ilang minuto pa lang nung nahuli namin si Mayo, minisid ko agad yung bata niya, si Mike B, na nahuli namin si Mayo. Ang ebidensya niya po ay mga affidavits, mga salaysay ng mga boss ni Mayo sa SOU NCR na sina Colonel Ibanez, Colonel Gonzales, Major Salmingo at iba pa. Nang dahil sa presko na yun, courtesy resignation po niya ang lahat na full-fledged colonels and generals ng PNP. Out of 953, 18 po doon ang tinanggap, 3 general at 15 full-fledged colonel. Pero wala pong General Domingo doon. Dahil alam po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na si General Domingo ay walang kinalaman dyan sa kalakaran ng droga. Ganun pa man, nag-file ng maraming sandamakmak na complaints. Yung bata ni Isael J. Abalos na si Napolcom, yung na-dismiss na Napolcom Vice Chairman Attorney Bernardo. Pero for 2 years, wala pong nakarating sa mga reklamo sa DOJ na yun sa korte. At in 2024, nakapag-retire po ako ng tahimik with full retirement benefits. Nagkapalitan po ng umupo sa DILG at sa Napolcom Vice Chair. Pumalit si Secretary John B. Crimolia at sa Napolcom si Attorney Bernabe. Isinalang ulit ng mga boss ni Mayo yung affidavit sila, yung masalaysay nila kay Secretary John Vic at kay Attorney Bernabe. Nakinagat naman kaagad nila, hook, like, and sinker. At kung noon ay ang paratang sa amin ay ni Abalos ay grand attempt to cover up Sergeant Mayo, mas tumindi pa ngayon. Ang paratang ni Secretary John Vic is grand conspiracy within the PNP for criminal enterprise. Parehong may grand. Pero para sa akin, grand standing lang yun eh. Paano nangyari yun? Pareho kami ng kaso ni Mayo at mga boss niya. Ang implications po doon eventually madidismiss ang kaso ni Mayo. Madidismiss ang mga kaso ng mga boss niya, pati siguro yung mga nag-pilferage, nagnakaw. Madidismiss ang kaso nila, makalabas sila at kami ang ipapalit. Masyadong injustice. Pati si General Azorin na umuulang naman nung message ko na may follow-up operation kami na isang warehouse pa. Message ko na ganun, nag-reply ng okay. Ngayon gusto pang idamay ni Secretary John Vic. To Secretary John Vic, sir, dito sa kinasuhan mo na 30, baka wala pa sa kalahati dyan yung involved talaga eh. Please review and rectify your filed cases. Buhay at pamilya ng mga pulis mo ang pinag-usapan dito. Habang buhay mong dadalhin yan. Ang mga reklamo mo po ay base lang sa mga salaysay ng mga boss ng Mayo. Siyempre, yung mga sindikato na yan ay gustong iligtas si Mayo at gustong iligtas ang mga sarili nila. Kaya gumawa ng istorya na pinaniwalaan mo naman.
tama naman yung ibang slides mo eh, na yung 1 tonladang shabu na yan ay galing sa mga previous accomplishments ng PNP. Pero ang di mo nakita, itong mga witnesses mo, sila Sergeant Mayo, Kernel Ibanez, Kernel Gonzales at Major Salmingo, ang siyang matagal na sa wala pa ang pidig, mga anti-drugs operatives na mga yan. Tapos akong paratangan mo na kabago-bago, first time kong ma-assign ng isang anti-drug unit na pidig. At wala pang halos 2 buwan pa lang, napong na namin yung 1 tonladang shabu. And for your information, panahon na po ni Pangulong Bongbong Marcos nung nahuli natin yung 1 tonladang shabu yan. Kaya yung sinasabi mo na dahil sa reward system ay hinuli namin, hindi po. Kung dahil sa reward system ng previous administration, dapat pinatay na namin yan si Mayo. Pero hindi, buhay na buhay hanggang ngayon. Panahon na po ni Pangulong Bongbong Marcos yan at ang dating si PNP noon, si General Azurin, ay paulit-ulit na sinasabi sa amin na life is beautiful. Na mas maganda ang buhay ang suspect, buhay yung kriminal, dahil habang buhay niyang pagsisisihan yung krimen niyang ginawa, kaysa mamatay ora-orada. Yun po ang sinunod namin. Na para maniwala ka, Secretary John Vic, sir, nandyan naman po ang Directorate for Intelligence ng PNP, ang ISAP, ang PDEA, at National Intelligence Coordinating Agency, NICA, para makilala mo kung ano talaga ang tunay na pagkatao nitong mga witnesses mo. Please reconsider, sir. Review and amend or possibly withdraw your non-billable complaints against us. Hindi po kami ang kalaban dito. To Napolcom Vice Chair, Attorney Bernabe, sir, abogado ka. Hindi mo alam na para maging admissible sa korte yung mga CCTV footages na yan, eh dapat may court order at dapat eksperto ang mag-extract ng files. Eh hindi. Hiningi lang namin yan dun sa may-ari ng CCTV. Pinakiusap namin. Nung una ay pangang pumayag. Pero pumayag na rin bandang huli, kaya in-extract ng intelligence officer ko. May recommendation ka pang i-dismiss kaming mga 3 presidential appointees. 2023 pa lang, dismiss yung 2 doon. Ako lang natira. Anong klaseng kamas-kamas na investigasyon yan? To Secretary Boying Remulla, sir, please let me remind you na 2 beses po ako nag-report sa inyo. And at one time, pinatawag mo pa si Prosecutor General Padulyon at si Attorney Magno ng NBI para tulungan ako maging airtight yung kaso niya, hindi makawala si Mayo sa kaso niya. Pinalitan pa natin 2 babaeng prosecutors ng 2 senior prosecutors para di basta-bastang ma-intimidate ng mga kasabwat ni Mayo. Please review also, sir, the filed cases, planting of evidence and delay and bungling of drug case. These are designed with the intention na makalabas si Mayo, makalabas yung mga boss niya. At kami ang bilang ganti nila sa amin dahil nalugi sila ng 7 billion worth ng drugs, ay kami ang makukulong.
please sir, review and amend your complaints. This is a miscarriage of justice. To Prosecutor Fadulion, sir, alam mo naman ang tama. Para sa bayan lang po tayo. Karma is real. Sa mga polis at sa NBI na magsiservis sa mga warrant na yan, magunos dili po kayo. Dahil sa nabanggit ko na kanina, diskarte ng mga tunay na mga kalaban natin yan para makaganti doon sa nalugi nilang 7 billion sa amin na nakahuli. At mailigtas yung bata na si Mayo at mga kasabwat ni Mayo. Hanggang kailan tayo magpapagamit? Nakikita niyo naman, way back in 2017, may nakuhang 300 kilos doon sa Port Area, Manila. Sino nagkakaso doon? Yung customs officer, intelligence officer ng customs. At yung police na nagbigay ng tip doon sa taga-customs ang nagkakaso. Na-convict pa nga yung taga-customs. Si Gumban ba yan? At yung police na nagbigay ng information ay wanted din ngayon. I think Colonel Asierto. Patuloy ba tayong magpapagamit dito sa mga naghahari-ari ang mga sindikato? Pag-isipan niyo mga kasama. Sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sir, I am praying that you will bring back common sense and order over this bruha, over this miscarriage of justice. I know that all things work together for good for those who are called according to His purpose. Pero sa sitwasyong ito, hindi ko na rin po alam kung anong purpose. Bahala na po si Lord sa atin. May God bless us all. Thank you. Mr. Chair, Your Honors, may dalawang parte po ang aking paglalahad. Una sa 990 kilos ng shabu at pangalawa sa 42 kilos shabu pilferage. Hereunder is the chronology of events as well as actions taken by me. First on the 990 kilos. October 8, 2022, 1:15 p.m. Nakatanggap po ako ng tawag mula sa aking Chief Special Operations 4A, Police Colonel Julian Ulunan, na nagsasabing may nahuli silang pulis, pidig, at nakarecover ng 2 kilos ng shabu. 2 kilo po, Your Honors. Sa mga alauna pa lang ng hapon, Your Honors, nahuli na po si Mayo. Dito po nagsimula ang lahat. Ang pinakaunang procedural lapse kasi ang nakasaad sa batas ay kung saan nahuli ay doon na rin i-inventaryo kasama ang mga witnesses. Hindi po ginawa ng operating team yun. Pero baka po pwede tingnan din ang committee ito dahil kung sumunod sa nakasulat sa batas yung operating team, hanggang doon lang po sana ang istorya na to, na may pulis na nahulihan ng 2 kilong shabu at di na po nahuli yung 990 kilos. 1:23 p.m. nagpadala po ako ng mensahe sa noon ay Deputy Chief PNP for Operations, Police Lieutenant General Benjamin Santos Jr. Good PM, sir. For info, we just busted 2 kilos of shabu involving 1 PDIG personnel. We will be filing appropriate charges if he will not cooperate and point his source for follow-up operations. Mr. Chair, Your Honors, nabanggit ko po sa naunang mga pagdinig
Ang anti-drug operations po ay talagang hindi transactional, kakaiba po sa ibang krimen. Ang nangyayari sa field, ay di po humihinto ang operation. Pag may nahuli alimbawa na buntot ng sindikato, hinahanap po kaagad natin ang koneksyon niya sa ulo. Sa halip na ipaalam kaagad sa buong mundo na may nahuling buntot. 2:37 PM, nagpadala po ako ng mensahe sa dating Chief PNP, General Azurin, at sa kaniyang command group. Base sa report ng Chief SOU-4A, we just located, sir, more or less 500 kilos of shabu. I am proceeding to the area po, sir. Dito po nangyari ang pangalawang violation, ang pilferage. Nagnakaw po ng shabu ang operating team sa pangunguna ni Lieutenant Susongko, kasama ang team niya sa IFLD. Mabuti na lang po, Your Honors, wala ako doon nung nangyari ang pilferage. Baka nakabaril pa ako ng sarili kong tao. Ang pinagtataka ko lang po sa SITG 990 ay bakit dalawa lang po ang nirestricted custody nila pagkatapos kong i-report. Samantalang isang team yan, 6 ang What involved do you sa mean by team? pilferage. Sino yung 6? Yung team ng IFLD, Your Honor. IFLD. Sino-sino yon? Team lead by Sergeant Ribosora, Catarata, et al. Sir. Continue. 3:44 PM, sumagot po si TDCO sa mensahe ko noong 1:23 PM. Sabi ni Chief, larga. 3:59 PM, dumating na po ako sa crime scene at nagpadala agad ng pictures sa dating Chief PNP at sa PNP Command Group. 4:21 PM, nakita ko po si Lieutenant Colonel Glenn Gonzales ng QCPD na pumasok sa crime scene at tinanong ko siya bakit nandun. Ang sagot niya ay, alpha ko sir ang ginamit sa operasyong ito, dapat ibigay mo sir ang reward sa informant ko. Inamin na po ito ni Lieutenant Colonel Gonzales sa kabilang hearing sir, sa Congress, Your Honors, na kinausap siya ni Sergeant Mananghaya at Ribosora tungkol sa reward money. 5:34 PM, ipinasa ko ang sketch report ni Colonel Oronan ng SOU-4A papunta kay dating Chief PNP at sa Command Group. Sa naturang report ay si Ni Atadero lang po ang nakalagay. Hindi na muna nilagay si Mayo kasi po sa mga oras na to, may panukala na si Colonel Olonan at Colonel Ibanez na may makukuha pang mas malaking budiga ng shabu at si Mayo ang makapagtuturo. I was just too presumptive on the regularity of my men's performance of duty, Your Honors. 6:30 PM, dumating po si TDCO, Police Lieutenant General Santos at tiningnan ang mga ebidensya. Nagbigay din po siya ng mga payo kung ano-ano pang mga dapat gawin. Bago siya umalis, pinaalam ko sa kanya na may gagawin pang follow-up operations sa mas malaki pang budiga ng shabu at mga baril. Sumagot naman po siyang, okay, paalam mo rin kay Chief, na ginawa ko naman. 7:42 PM, umuwi na po ako sa bahay. Pero bago ako umalis ay kinausap ko ulit sila Colonel Olonan at Colonel Ibanez na okay na kay dating Chief PNP ang follow-up operations na gagawin. Sinabihan ko rin ang ground commander ko, Police Lieutenant Colonel Olonan, take charge. Ito po yung pinapakita ng video ng Napolcom na sinasabing nag-uusap kami at nagsabuatan para di kasuhan at itago si Mayo. Pero sa totoo lang po, follow-up operation, Your Honors, ang pinag-usapan namin doon para sa mas malaking warehouse na ituturo ni Mayo. 8:14 PM, nag-message po ang dating si PNP. Sino yung main target natin?
8:15 PM. Sinagot ko po mga remnants po sir ng Kuratong Baliling Osamis Group. Si Judin Francisco sir under Copland Dragon which was approved by TDI. Ako po ay naniniwala dinahilan lang ni Police Lieutenant Colonel Ibanez ang hiwalay na niyang case operation Plan Dragon. Dahil ito ay overdue na, pero yung bodega talaga ni Gonzales ang gusto niyang ilaglag. Dahil nilaglag nga na rin naman ni Gonzales ang bata niyang si Mayo. 8:25 PM, sumagot po ang dating si PNP. My guidance dyan is we file the case pa rin. Siguraduhin ninyong makuha yung main target. What do you mean by you file the case pa rin? Against whom? Kakasuhan pa rin po si Sergeant Mayo, sir. Continue. 9:32 PM, tumawag ang dating Chief PNP at nag-utos na i-cancel na ang follow-up operation at i-secure si Mayo dahil baka maglinis raw ng dumi si Police Lieutenant Colonel Ibanez at patayin si Mayo. So 9:34 what do you mean by that? Nagdududa na si Chief PNP na kakatayin si Mayo ng kanyang boss na si Ibanez? Yes, Your Honor, ang nasa isip ni Chief PNP is baka maglinis daw ng dumi si Ibanez at patayin niya si Mayo. Continue. 9:34 PM, tinawagan ko kaagad si Police Lieutenant Colonel Ibanez at sinabihan ang utos ni Chief na huwag nang gamitin si Mayo. Tinawagan ko rin kaagad si Colonel Ulunan na sunduin kaagad si Mayo. 10:44 PM, tumawag si Colonel Ulunan at nagsabi na nasa kanya na si Mayo doon sa crime scene. Kung ano na mga aktual na nangyari sa crime scene, Your Honors, umpisa nung umuwi ako at 7:42 PM, ay wala na po akong personal knowledge. Si Colonel Ulunan na po ang naiwan sa crime scene. Mas maganda siya na po ang magkwento. Again, Your Honors, masyado pa akong nagtiwala sa mga taong naabutan ko sa pidig. At hindi ko pa sila masyadong kilala. Dahil nung sa operasyong ito, 2 buwan pa lang ako sa pidig at that time. October 9, 2022, 12:48 AM. Nag-message si Police Lieutenant Colonel Ibanez ng sketch report na nahuli na si Judin Francisco kasama ang 7 bodyguards. Pero isang baril lang nakuha at wala ang bodega ng droga at mga baril na napag-usapan. 1 AM, pinurwag ko ito kay dating Chief PNP, pati sa command group. Mr. Chair, Your Honors, kung may tangka po akong i-cover up, kagaya ng pinagsasabi ng marami, ay di ko na sana ni-report ang nahuling 990 kilos ng shabu. At di ko na sana nakasuhan si Mayo at si Atadero. It is a fact that the arrested suspects, caretakers of this 1.32 tons of shabu, were charged in court and up to this moment are in jail. As to the differences of timeline surrounding the 990 kilos case, what mattered most to me at the time was that cases had been filed against the caretakers of this 1.32 tons of shabu. Yung sinasabi na meron pa ring nakawan bandang 5:00 ng hapon habang nandun na ako at ay di ko na po alam yun. Pero pwedeng mangyari yun habang ako'y nasa second floor ng building. Inamin naman ni Major Salmingo sa House of Representatives hearing. Sa tingin ko po, mga personal belongings ni Mayo mga yun. Where is Salmingo? Upo ka dito. Continue. Yun po, ay namin po ni Major Salmingo na niligpit niya yung uniform ni Mayo at ibang kagamitan pa. Yun po ang tingin kong nilabas ng bandang 5:00 ng hapon at hindi na po droga yun.
Please take note, Your Honors, Deputy po ni Ibanez, si Major Salmingo. Sandali ah. I would like to acknowledge the presence of Senator Bong Revilla. Thank you, Your Honor. Please continue. Please take note, Your Honors, Deputy ni Ibanez, si Major Salmingo. Kaya para di sila sasabay at pare-pareho, pilit nilang tinitwist ang katotohanan. At ako pang tinuturo ni Major Salmingo na nag-utos daw sa kanya, samantalang di ko pa masyadong kilala, Your Honors. Sa mga oras na yon, ni Katiting, wala po sa isip ko na paligiran na pala ako ng mga kasabwat ni Mayo sa crime doon sa crime scene. Doon po sa sinasabing report na ginawa pang arresting officer si Mayo at kay Judin Francisco na may kaakibat pang recommendation para sa award, hindi po ako ang nakapirma doon sa report na yon, si Colonel Ibanez po. Sa tangka niyang matulungan ang bata niyang si Mayo. Pero hindi ko po ina-approvean yun. Hindi ko na in-endorse sa higher headquarters ng PNP. Baka yun po ang tinutukoy ng Napolcom na tangkang cover-up. I admit, Mr. Chair, Your Honors, that there are lapses in our entire operation, but such judgment calls and procedural lapses were done by me in good faith based on the reports of my men. Nalaman ko lang na may nakawang nangyari, Mr. Chair, Your Honors, 5 araw pagkatapos ng 990 operations. I say again, 5 araw po, Your Honors, pagkatapos ng 990 operation.